Hello po, Sir Roy. Ako po si Elena. 47 na taong gulang na ngayon. At ang ibabahagi ko po sa inyo ay isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Taong 1998 noon, sa probinsya namin sa Samar. Ako ay 20 anyos. Doon ko natuklasan ang lihim ng sarili kong ama. Lihim na nagpabago sa pananaw ko. Hindi lang sa kanya, kundi sa buong pagkabata ko. Lumaki ako sa isang simpleng baryo na ang pangalan ay Barangay Cansoso. Isang tahimik na lugar kung saan halos magkamag-anak na ang mga nakatira. Ako ang panganay na anak ni na Elias at Salve. May nakababata akong kapatid, si Luisito, na 7 taong gulang pa lang noon. Hindi kami mayaman. Pero sapat na ang kinikita ng tatay ko sa pag-aalaga ng baboy at manok. At paminsan-minsan ay umaakyat din siya sa bundok para mangahoy. Mabait si Tatay Elias sa mga tao, pero tahimik siyang tao. Minsan nga, iniisip ko noon, parang ang dami niyang itinatago. Nagsimula ang lahat gabi ng Setyembre. Maulan noon. Si Inay at si Luisito ay nasa bahay ng kapatid ni Inay na si Tia Miling. May sakit kasi si Tio Ben at tumutulong si Inay sa pag-aalaga. Ako lang at si Tatay ang naiwan sa bahay. Wala naman sa akin yun dahil madalas naman kaming magkasama ni Tatay. Pero may napansin akong kakaiba ng gabing yun. Habang ako'y nakahiga sa banig sa itaas ng bahay, narinig kong bumukas ang pinto. Dumungaw ako mula sa siwang ng sahig. Hindi ko agad nakita si Tatay, pero narinig ko ang mga yabag niya. Hindi siya lumabas sa harap kundi sa likod ng bahay, sa may malapit sa gubat. Nagtaka ako. Hindi naman ugali ni Tatay na lumabas ng ganung gabi. Tahimik lang ang paligid, liban sa ingay ng kuliglig at mahinang patak ng ulan sa yero. Hinintay kong bumalik siya pero halos 30 minutos na wala pa rin siya. Doon na ako kinabahan. Bumaba ako. Kinuha ko ang flashlight sa may istante, pero hindi ko ito binuksan. Ayokong mahalata ni Tatay kung sakaling nandun siya sa paligid. Dahan-dahan akong naglakad pa atras ng bahay. Tinungo ang kakahuyan. Pagkalapit ko sa may punong santol, napahinto ako. May ilaw na bughaw mula sa ilalim ng lupa. Para siyang gasera na may mahina pero malinaw na liwanag. Pinilit kong silipin mula sa likod ng puno. At doon ko siya nakita. Si Tatay. Hubad ang itaas ng katawan. Nakaluhod sa lupa. At may hawak na kung anong itim na bato. Umutya. Nakalagay ito sa luma at basag na palanggana. May paligid na durog. May paligid na durog na dahon at parang dugo ng hayop. Sa may paligid na may durog na dahon sa paligid at may durog na dahon sa paligid at parang dugo ng hayop. Hindi siya nagsasalita, pero parang humuhuni, mababa, parang may tinatawag. Tapos bigla siyang napayuko. Niyakap niya ang mutya. At sa harap ng mga mata ko, bumaliktad ang katawan niya. Bumalatay sa balat niya ang itim na ugat.
Bumilis ang kabog ng dibdib ko. Gusto kong tumakbo pero nanigas ang tuhod ko. May lumabas mula sa likod ni tatay. Isang aninong kulay abo. Matangkad at tila hindi tao. Hindi ko maipaliwanag ang itsura. Hindi siya nilapitan ni tatay, pero tila sinasamba niya ito. Nang ilang minuto pa'y naglaho ang anino. At si tatay ay parang nawalan ng malay. Agad akong bumalik sa bahay. Nanginginig. Hindi ko alam kung anong nakita ko. Pero sigurado akong hindi yun pangkaraniwan. Sa utak ko, naiisip kong baka bangungot lang yun. Pero alam kong totoo. Kinabukasan, hindi ko na binanggit kahit kanino, pero pinilit kong magmasid. Napansin kong tuwing kabilugan ng buwan, nawawala si tatay. Minsan gabi, minsan madaling araw. Babalik siya na pawis. Pero laging may dala. Kadalasan ay ahas, bayawak, o manok na puti. Pero ang kakaiba, hindi niya ito niluluto. Ibinabaon niya lang ang mga ito sa may likod ng bahay. Tapos babantayan niya habang inuubo. Akala mo may sakit, pero hindi naman siya nanghihina. Isang gabi, kinausap ko siya. Tay, saan po kayo palaging nagpupunta paggabi? Napatingin siya sa akin, pero hindi agad sumagot. Lumapit siya sa bintana at tumingin siya sa labas. Ilang saglit ng katahimikan bago siya nagsalita. May mga bagay, anak, na mas mabuting wag mo nang malaman. Lalo na kung ang kapalit ay takot. Hindi ako sumagot. Pero doon ko naisip, hindi ordinaryo si tatay. Dumaan ang ilang linggo at lalo lang dumadami ang senyales. Isang gabi, narinig ko siyang umuungol habang natutulog. Para siyang may sinasakal. Sinilip ko siya at nakita kong may sinag na itim na ilaw na lumalabas mula sa dibdib niya. Hindi normal. Tapos umuungol siya ng malakas. Gabunan, sabi niya habang nahihirapan sa paghinga. Doon ko lang narinig ang salitang yun. Gabunan. Kinabukasan, nagtungo ako sa isang matandang lalaki sa kabilang baryo. Siya si Lolo Doro. Kilala siya sa barangay na mahilig sa mga kwento ng kababalaghan. Hindi ko alam kung maniniwala siya sa akin, pero sinubukan ko pa rin itanong. Lolo Doro, ano pong ibig sabihin ng gabunan? Napakunot ng noo si Lolo. Napatigil siya sa pagtatalop ng niyog. Abay, saan mo narinig yan? Sa tatay ko po. Parang binanggit niya yun sa panaginip. Tumahimik si Lolo Doro. Tumingin siya sa paligid, tapos dahan-dahang lumapit sa akin. Ang gabunan, hindi yan basta-basta aswang. Yan ang klase ng nilalang na may mutya. Itim na mutya. Hindi sila basta-basta pumapatay ng tao, pero may kapalit ang lakas nila. Kadalasan, kapalit ay kaluluwa o ang pagkatao mismo. Nanlamig ako sa narinig ko. Umuwi ako ng litong-lito. Parang gusto ko nang takasan ang katotohanan. Pero dumating ang isang gabi
na pinilit kong harapin ang lahat. Nagkunwari akong tulog. Alam kong lalabas si tatay. At nung tuluyan siyang umalis, sinundan ko siya. Buo na ang loob ko. Gusto ko siyang harapin. Pero pagdating niya sa may kuweba sa gilid ng ilog, muli siyang lumuhod at inilabas ang mutya. Pagdating niya sa may kuweba sa gilid ng ilog, muli siyang lumuhod at inilabas ang mutya. Pero bago pa niya maisagawa ang mga ginagawa niya, lumabas ako. Tay! Nagulat siya. Tumayo agad at itinago niya ang mutya. "Oh anak, anong ginagawa mo dito?" "Gabonan ka po ba, tay?" Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang lungkot. Hindi galit, hindi takot, kundi pagsuko. "Ginagawa ko to para sa inyo, anak. Para hindi tayo magutom. Para hindi tayo saktan ng iba. Pero tama ka, anak. Isa akong gabunan." Napaupo ako. Hindi ko alam kung maiiyak ako o tatakbo. Pero isang bagay lang ang bumalot sa puso ko. Yun ay awa. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala habang nakaupo sa damuhan sa harap ni tatay. Tahimik lang siya. Nakatayo. Nakatingin lang siya sa akin. Pero para bang ang mga mata niya ay pagod na pagod. "Tay, kailan pa po ito nagsimula?" Tanong ko habang pilit na nilulunok ang kaba. Umupo siya sa isang bato, saka huminga ng malalim. Hindi ko pa rin makalimutan ang anyo niya noong gabing yun. Hindi bilang halimaw, kundi bilang isang ama na pagod na sa bigat ng lihim. 1981, anak. Namatay ang tatay ko, ang lolo mo, dahil sa utang na hindi niya nabayaran sa taong may hawak ng mutya. Pinaako nila sa akin ang kasunduan. Saka ako pinili. Saka ako binigyan ng itim na mutya. Ibig sabihin, pinilit lang kayo, tay? Tumango si tatay. Oo, pero hindi ko agad tinanggap. Nung una, 3 taon akong tumanggi. Pero nang sunod-sunod ang malas sa pamilya, namatay ang isa mong pinsan sa lagnat. Na-aksidente ang nanay mo. Hindi na ako nagdalawang isip. Pinili kong tanggapin ang mutya. Gusto ko lang maprotektahan kayo. Doon ko lang napagtanto ang lalim ng sakripisyong ginagawa ng ama ko. Hindi siya naging ganon dahil sa kasakiman. Naging gabunan siya dahil sa takot at pagmamahal. Tay, totoo po ba na ang kapalit ng mutya ay kaluluwa? Hindi siya agad sumagot, pero nakita ko ang pagliwanag ng mutya sa palad niya. Tila ba sumasagot para sa kanya. Oo, anak, pero hindi tao ang dinadagit ng mutya, kundi hayop, dugo, at kung minsan, alaala. Napakunot ako. Alaala? May mga panahon na nawawala ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong ginawa ko kagabi o kung may nasaktan ba ako. Yun ang kapalit minsan, anak. Unti-unti akong nawawala. Hindi ko napigilang mapaluha. Sa tagal kong pinaghihinalaan ng ama ko bilang isang aswang na maaaring pumatay, hindi ko naisip na mas malupit pa pala ang nangyari sa kanya. Biglang bumugso ang hangin sa paligid. Napayakap ako sa sarili ko. Narinig kong humuhuni ang mga ibong gabi
sa gilid ng kuweba. Tumayo si tatay. Muli niyang itinago ang mutya sa isang lalagyang yari sa kahoy. Hindi ito ligtas na usapan, anak. Mas mabuti pang bumalik ka na sa bahay. Sasama ako sa'yo, tay. Sagot ko. Hindi siya tumutol. Tahimik kaming umuwi. Pagdating namin sa bahay, gising pa pala si Nanay Salve. Nakaupo siya sa may hagdan. Hawak ang maliit na lampara. Nagkatinginan kami ni tatay. Hindi ko alam kung alam ni inay ang lahat. Pero may kutob akong matagal na siyang may alam. Hindi siya nagtanong pa. Pumasok lang siya sa loob ng bahay. Iniwan kaming dalawa ni tatay sa labas. Kinabukasan, tila walang nangyari. Parang normal ang lahat. Si tatay ay muling nagpakain ng baboy. Si inay naman ay naglaba. At si Luisito ay naglalaro sa labas kasama ang anak ni Mang Turing. Pero sa loob-loob ko, hindi na ako mapalagay. Dumaan ang ilang linggo. Lalong dumalas ang sakit ng ulo ni tatay. Madalas siyang matulala. At minsan, nahuli ko siyang umiiyak habang hawak ang mutya. Napansin kong unti-unti siyang namamayat. Para bang sinisip-sip ng mutya ang lakas niya. Isang gabi, habang ako'y naghuhugas ng pinggan, lumapit si inay sa akin. Matagal ko nang alam, anak. Bago pa kami magpakasal ng tatay mo, alam ko na. Pero hindi ko siya iniwan. Dahil hindi siya halimaw. Tao rin pa rin siya, Elena. Umiyak ako sa harap ni inay. Hindi ko nakinaya ang bigat ng lahat. Akala ko, ako lang ang may dalang lihim. Akala ko, ako lang ang natatakot. Pero mas matapang pala si inay. Wala siyang pinatay kahit na isa. At hanggat hawak niya ang mutya, may proteksyon ang buong pamilya natin, anak. Pero kung gusto mong tanggalin yan sa buhay natin, ikaw lang ang makakagawa niyan. Nabigla ako sa sinabi niya. Ako? Bakit ako? Tumango siya. Ikaw, anak. Ikaw ang susunod kung gugustuhin mong ipasa sa iyo ang mutya. Pero kung ayaw mo, may paraan pa para tapusin yan. Ngunit may kapalit. Ngunit anong kapalit, Nay? Kaluluwa rin. Doon ako lalong kinilabutan. Hindi na lang ito lihim. Isa na itong sumpa. Lumipas ang ilang araw na hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni inay. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Ayoko nang araw-araw mabuhay sa takot na baka isang araw ay magising ako na wala na si tatay o isa sa amin. Isang madaling araw, habang natutulog ang lahat, bumangon ako at kinuha ang susi ng kahon ni tatay. Doon nakalagay ang mutya. Binuksan ko ang kahon at sa unang pagkakataon, nakita ko ito ng malapitan. Itim na itim, makinis at tila buhay. Nang hawakan ko ito, bigla akong nayanig. Parang may humigop sa lakas ko. Pero hindi ko ito binitawan. Isang boses ang narinig ko sa tenga ko. Mababa, parang pabulong. Ikaw na ba ang susunod? Rinig kong boses. Napaatras ako. Binagsak ko ang mutya. Nangangatog ang mga kamay ko. Maya-maya, dumating si tatay ko. Napansin niya ang kahon sa lamesa.
Anak, hindi mo dapat yan hinahawakan. Sagot ni tatay. Tay, gusto ko na pong tapusin to. Lumapit siya. Inabot niya ang mutya. Pero parang ayaw na sa kanya ng bato. Hindi ito umilaw kagaya ng dati. Ibig sabihin, sa akin na siya. Tanong ko. Umiling si tatay. Hindi, hindi ikaw. Ang mutya, pumipili. At kapag tinanggihan mo, may kabayaran. Tumahimik kami pareho. Humigpit ang hawak ko sa kahon. Kinabukasan, dinala namin ang mutya sa pinakagitna ng kagubatan. Sa lugar kung saan unang ipinasa sa kanya. Nais namin ibaon ito. Itakwil. Pero hindi ito ganon kadali. Sa bawat pagsubok naming ibaon ito, lumalabas ang itim na usok mula sa lupa. Para bang tinatanggihan ng kalikasan ang pagtanggi namin sa sumpa. Tinignan ako ni tatay. Kung tatanggapin mo to, mapoprotektahan mo ang pamilya natin. Pero mawawala ka rin dahan-dahan. Hindi ako nakasagot. Sa huli, itinago muna namin ulit ang mutya. Hindi pa ako handa. At simula noon, araw-araw ko nang iniisip kung ang sumpa ng gabunan ay nasa pamilya na namin, paano ko pipiliin ang tama, ang kaligtasan ng pamilya o ang pagbabalik sa normal. Pagkalipas ng 2 linggo, mula nang muli naming itago ang mutya sa loob ng baul, napansin kong muling bumigat ang pakiramdam ni tatay. Hindi siya nagkukwento sa akin. Pero halata sa kilos niya, madalas siyang mapatingin sa kahon. At minsan, hinihimas niya iyon na parang inaalo ang laman. Ayoko na sana siyang tanungin. Pero isang gabi, habang nag-iigib siya ng tubig sa poso, sumunod ako at naupo ako sa may bangkito malapit sa kanya. Tay, ano pong nararamdaman niyo tuwing malapit kayo sa mutya? Tanong ko habang nakayuko. Hindi siya agad sumagot. Tumigil siya sa pagbubomba ng poso. Tapos tumingin sa akin. Parang may kasamang tao sa katawan ko, anak. Parang hindi ako buo kung wala yun. Sagot ni tatay. Pero hindi ba kayo natatakot na baka kunin kayo nito ng tuluyan? Tanong ko naman. Umiling si tatay. Mas natatakot ako kung mawawala ang mutya. Kasi kapag wala yun, mas madaling pasukin ang pamilya natin ng mas malalakas pa sa aking gabunan. Napaisip ako. Noon ko lang naramdaman ang lalim ng takot ng isang gabunan na hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal sa buhay. Gusto niyang iligtas kami, pero unti-unting nawawala ang sarili niyang katauhan. Kinabukasan, maagang gumising si Inay Salve para magpunta sa palengke. Ako naman ay naiiwan sa bahay kasama si Luisito na noon ay may sinat. Habang nagpapahid ako ng langis sa likod ng kapatid ko, naramdaman kong tila may malamig na ihip ng hangin na dumaan sa bintana. Lumingon ako, pero walang tao. Maya-maya, narinig ko ang kaluskos mula sa likod ng bahay. Hindi ito ordinaryong tunog. Mabigat, parang may hinihila. Agad kong inihatid si Luisito sa loob ng aming silid at nilak ang pinto. Kinuha ko ang kutsilyo sa ilalim ng unan. Hindi ito para lumaban. Hindi ako ganun. Para lang ito sa kaunting lakas ng loob. Paglabas ko sa likod ng bahay, nakita ko si tatay. Pawisan,
Nanginginig ang mga kamay. May dugo sa kanyang dibdib. Tay! Sigaw ko. Lumapit ako kaagad. Pinagmasdan ko ang sugat. Hindi malalim. Pero tila may matulis na bagay ang dumapo sa kanya. Galing yun sa isa sa kanila. Mahina niyang sabi. Sino po, Tay? May iba pang gabunan. Hindi ko sila kaalyado. Ayaw nilang itigil ko na ito. Gusto nila ipasa ko sa'yo ang mutya. Nanigas ako. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko tatanggapin, Tay. Hindi ko kayang gawin ang ginagawa niyo. Alam ko, anak. Kaya kailangan nating tapusin ito para hindi pwedeng tayo lang. Kailangan nating humarap sa pinagmulan ng mutya. Mula noon, nagsimula ka ng maganda. Araw-araw, dinadala ako ni tatay sa kakahuyan. Tinuturo niya sa akin kung saan nagsimula ang lahat. Isang lumang punso sa gitna ng masukal na lugar. Pinapalibutan ng matataas na puno ng akasya at talahib. Doon daw unang inilibing ang mutya bago ito inahon ng pinuno niya. Sa isang gabi ng Oktubre, sabay namin dinala ang kahon patungo sa punso. Tahimik ang paligid. Walang buwan, pero kuliglig lang ang maririnig. Kung ibabalik natin ito sa pinagmulan, maaaring matapos na ang sumpa, bulong ni tatay. At kung hindi naman po, Tay, sagot ko naman, baka may mawala sa atin. Humukay kami sa paanan ng punso. Doon niya isinilid ang mutya. Hindi pa man namin natatakpan ang lupa, nagsimulang umalimbukay ang hangin. Kumulog, umangat ang lupa, parang may tumatanggi. Tumingin sa akin si tatay. Anak, ano man ang mangyari, huwag kang tatakbo. Tumango lang ako. Ilang saglit lang, biglang tumilim ang paligid. Para bang may aninong dumapo sa likod ng punso. Mula sa lupa, tumayo ang isang nilalang. Hindi tao, hindi rin hayop. Ang balat niya ay kulay abo. Ang mata niya ay pula. At sa kanyang leeg ay may suot siyang tali na parang yari sa ugat ng puno. Bakit mo ibabalik ang mutya sa akin? Tanong ng nilalang. Mababa ang boses, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ayoko na, hindi ko na kaya. Pinili ko na ang pamilya ko. Sagot ni tatay. Lumapit ang nilalang. Nakatingin siya sa akin. Ito na ang kapalit. Bigla siyang tinulak ni tatay. Bumagsak siya sa lupa. Agad ko siyang nilapitan, pero bago ko pa man maabot ang mutya, sumiklab ito ng apoy. Itim na apoy. Huwag mong hawakan, anak! Sigaw ni tatay. Pero huli na. Naramdaman ko ang init. Pero hindi sa balat. Sa loob ng dibdib ko, parang may pumasok sa akin at tumigil ang mundo. Pagmulat ko, nasa likod bahay na kami. Mag-uumaga na. Nakahiga si tatay sa damuhan. At ako naman ay nanginginig pa rin. Nakatulog ka, anak, pero lumaban ka, sabi ni tatay. Anong nangyari, tay? Tanong ko. Tinanggap mo ang kapangyarihan, anak. Pero hindi ang sumpa. Ikaw ang kauna-unahang gumawa nun. Hindi ko kaagad naintindihan. Pero nararamdaman ko sa katawan ko na may nagbago. Hindi ako hinahanap ng mutya. Hindi ko rin siya inasam. Pero naroon siya. Nasa akin.
Pag-uwi namin, sinalubong kami ni inay. Yakap agad sa akin. Walang tanong. Alam niyang may nangyari. Lumipas ang mga araw. Hindi na muling lumitaw ang nilalang. Hindi na rin sumiklab ang mutya. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Minsan, habang natutulog ako, naririnig ko pa rin ang boses na bumubulong. Hindi kita titigilan, Elena. Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Dahil ako na ang may hawak ng mutya. At kahit hindi ko ito ginusto, ako na ngayon ang tagapangalaga ng sumpa. Pagkaraan ng ilang buwan, naging tahimik ang buhay namin. Si tatay ay muling bumalik sa pagiging tahimik at mapagmasid. Pero ramdam kong may kinikimkim pa rin siyang takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa akin. Ako naman, pilit kong ginagawang normal ang lahat. Pumapasok ulit ako sa eskwela. Tumutulong kay inay sa tindahan. Pero tuwing gabi, naroon pa rin ang boses sa aking mga panaginip. Alam kong siya yun, ang nilalang na dating may hawak ng mutya. Ang dating gabunan na ngayon ay nawalan na ng katawan pero nananatiling buhay sa anino at boses. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, nararamdaman ko na naman na may malamig na hangin sa likod ko. Lumingon ako. Walang katao-tao. Pero pagbalik ko sa hugasan, nakita ko ang tubig ay naging maitim. Itim na parang langis. Kumukulo ito at may amoy na bulok na laman. Elena! Napaatras ako. Napatili. Mabilis na dumating si tatay. Hawak ang bulok na may nakaukit na lumang sulat, alibata. Dumating na siya, anak. Mahina niyang sabi. Kinabukasan, umalis kami ni tatay papuntang bundok ng Itom, Lumangaw. Dala namin ang mutya. Nakabalot sa tela ng itim na abaka. Ayon kay tatay, dito raw niya unang natagpuan ang anting-anting at dito rin daw ito dapat ibalik. Hindi lang ito sumpa. Ito ay pintuan. Hanggat hindi sinasara, may darating na mas malala pa. Sabi niya, habang tinatahak namin ang masukal na daan. Pero bakit ako, tay? Tanong ko habang hinihila ang paa ko sa putik. Dahil ikaw ang tumatanggap ng walang galit. Ikaw lang ang hindi bumigay sa tawag ng mutya. Pagkadating namin sa tuktok, tahimik ang paligid. May batong hugis trono sa gitna ng bakanting lupa. Lumapit kami at doon biglang nagdilim ang langit. Umiihip ang hangin. Nagsimulang kumulog at saka ito lumitaw. Isang anyong usok na may pulang mata lumulutang mula sa kawalan. Isa kang mangmang, Elias! Pinasa mo sa anak mo ang sumpa. Pero walang makakapigil sa akin. Hindi na ako ang pipigil sa'yo, sagot ni tatay. Ang anak ko na. Humakbang ako papalapit. Ramdam ko ang init sa dibdib ko. Pero hindi na masakit. Parang kilala ko na ang apoy sa loob ko. Parang handa na siya. Binuksan ko ang tela. Umangat ang mutya sa ere. Umiikot ito. May apoy na itim na nagliliyab sa paligid. Ngayon, Elena, sa puso mo siya matatalo, sigaw ni tatay. Hindi mo ako kaya, sigaw ng nilalang. Pumikit ako. Hinawakan ko ang mutya sa ere. Sa huling sandali, nakita ko si nanay, si tatay, at ang mas bata kong kapatid.
Masaya, payapa, walang sumpa. Pagkadilat ko, nasa loob na ako ng apoy. Hindi nasusunog ang katawan ko. Sa halip, lumalakas ako. Bumalik ka na kung saan ka nang galing, sabi ko. At itinulak ko ang mutya pabalik sa katawan ng anino. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Natanggal ang kulay ng paligid nang magbalik ang liwanag. Wala na siya. Wala na ang anino. At ang mutya nawasak sa gitna ng bato. Parang basag na salamin. Niyakap ako ni tatay. Lumuhod kami sa lupa at tahimik. Pagbalik namin sa baryo, may kakaibang katahimikan. Parang kahit ang mga puno ay nagpapasalamat. Si inay naman, nang makita kaming buo, napaiyak na lang siya at yumakap sa amin. Simula noon, hindi na ako binabangungot. Wala nang bulong, wala na ring init sa dibdib ko. At malaya na ako. 1 taon matapos ang lahat. Lumipat kami sa kabilang bayan. Nagsimula ng panibagong buhay. Simple, tahimik at normal. Pero dala pa rin namin ang aral mula sa itim na mutya. Hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat pagnasaan. At minsan, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa anting-anting, kundi sa pagpili na maging tao, buo, mapagmahal, at handang magsakripisyo. Sir Roy, maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Ako po si Elena at ito ang naging katapusan ng aming sumpa. Sana'y magsilbing babala ang kwento ko sa iba na hindi sa lahat ng oras ay sagot ang kapangyarihan. Minsan, kailangan lang natin ay tapang at puso. Maraming salamat po muli.